San Beda at saka Eyak, no? Round 2 ng season 100. Kung maalala natin, round 1, tinalo ng Eyak ang San Beda. But the most important thing is bumawi itong defending champs. Ano ginawa nila? They play with height. Okay? Si Jomel Puno, yun yung nag-initiate ng mismatch na yun. Kasi si Jomel Puno at si Andrada magkasabay. So pag babantayan mo si Puno, maiiwan si Andrada open. Alam naman natin na isa siyang stretch big. Pag sinabi mong stretch big, yun yung power forward o center na may 3-point shot. May mataas na percentage sa 3-point shot. In other words, in basketball language, shooter na malaking tao. Shooter na big man. So yun ang nangyari. Ganun lang yung ginagawa. The second that I want to point out is Jomel Puno's athleticism. He can get to the boards, push the basketball. So ang gagawin lang ng mga shooters nila, mga guards nila, excuse me, gagawin lang ng mga guards nila, tatayo lang sa 3-point line, ready to shoot. Karamihan ng puntos nila, ganun. So si Jomel Puno nagpo-push, ipapasa lang niya dun sa spot of shooter nila, pumapasok. At saka tingnan nyo, ang daming dribble handoff, ang daming weave. So from that dribble handoff, makikita na lang kung sino yung malilibre. No? Tsaka pag naman, may mismatch sa loob, si Andrada, pwede mong bigyan ng high-low. Pag meron siyang kasabay na dalawang big man, Twin Towers, diba? High-low. Papasa dun sa isang malaki, and then yung malaki, yung pinakamalapit sa basket, yun ang titira. At ang nangyayari, pag nag-double team yung tumobol yung depensa ng Eyak dun sa player na nasa loob, kick out option na yun. At kadalasan, 3-point shot. At saka lugi na sila, first half pa lang, lugi na sila sa rebound. And those second chance points are converted into 3-point shots. So mahihirapan ka talaga. Kung yung rebound ng San Beda, nako-convert nila into 3-point shots. So yun. Pag wala ka talaga, lugi ka talaga sa height, ganun yung nangyayari. Kasi hindi lang height na meron ng San Beda, it's the height and quickness, and then yung athleticism nila, because those bigs can dribble. Those bigs can create, can make plays, can pass, can shoot. So paano mo tatalunin yun? Paano mo tatalunin yung mga basketball team na may ganun? Kasi meron silang malaki, pero it's not as mobile. No? Meron silang malaki, pero hindi ganun kabilis. Pero meron naman na mabilis, pero strength-wise, talo naman doon sa big man. Kasi mas malakas yung mas bulky naman yung San Beda. Pag yung umpad ang nilagay mo, mabagal. Pero pag pinalitan mo naman yung Loreto, talo naman sa strength kasi mas bulky si Andrada. Tsaka si Puno, di ba? Mas bulky si Andrada doon. So doon pa lang talo na yun. Kasi pag binantayan niya si Andrada, weak side rebounding. Yun ang nakakatulong sa San Beda, weak side rebounding. Hindi lang big man, pati yung guardia rumi-rebound. Weak side rebounding ang tawag dyan. Kasi humihelp yung depensa dun sa big guy. So, ang tendency is, sa'yo may weak side rebounder ka dapat. The only thing na in favors Eyak is pag nai-steal nila yung bola at tumakbo sila. Pero how could you steal the ball? How could you steal the ball kung bawat tira ng San Beda pumapasok? Bira lang magmintis yung San Beda. At bira lang sila mag-turnover, kaya sila nanalo. So, paano mo, yun lang ang pag-asa ng Eyak yung makaagaw ng bola, maka-steal, maka-intercept ng pasa, and then tumakbo. So, paano mangyayari yun if San Beda would set it into half court, at pagka yung kanilang shooter is ready to shoot at pumapasok. It's the difference maker. Kung hindi pumapasok yun, may pag-asa yung Eyak. Kaso pumapasok
Yun yung sinasabi ni Phil Jackson na accidental basketball. Kasi it's by situation, yun yung binibigay ng situation. Pinush ng malaki, pinush ng big guy, nakita ng big man open yung yung kakampi niya sa 3-point line, bibigay niya ron. So kung pumasok yun, okay. Paano kung hindi? Pag nag-maintain ng 3-point shot, rebound sa ano yun? Rebound sa EYAC. Makakatakbo yung EYAC. Kasi long rebound. The only advantage na may advantage yung big guy is pagka inside points. Pag malapit tumira, advantage ng big guy yun. Kasi mas abot ng big guy yung bolang mas malapit. Pero pag mas malayo yung tadbog nun, abot ng gwardiya. Yun yung dapat maintindihan ng mga taong naglalaro ng basketball. So, yun lang po.